Once na binayaran nyo yung unit na nagbayaran tayo, nagtawaran tayo, tinest drive at ni-road test niyan, automatically, done deal, boss. Kahit magpabarang kayo, magpabulis kayo, walang ganun, boss. Alam niyo yan. Hello mga stories, tandaan nyo to, no? Hindi porket umaandar ang sasakyan, no? Maayos na. At lalong hindi porket bayad na, wala ka ng accountability sa, ang nagbenta. Kasi sa totoo lang, no, pinakamasakit ang issue nito, no, hindi lang basta reklamo ng buyer. Ang mas masakit dito, yung buyer na nga ang may concern at siya pa yung parang pinapalabas na walang karapatang umangal. So, ito na naman tayo, ano naman yan? May panibagong video na naman to si Boy AC Garage, no? At ilabas ang pakalmayan ng sitwasyon, ayusin ang concern at ipakita ang professional niya. Ang dating ng marami, no, parang buyer pa, buyer naman ang pinapresyo dito. At dito ko nakikita, iniirita mga stories, no? Kasi sa benta ng second sasakyan, no? Hindi pero ang pera. Hindi pinupulot yan. Hindi lang, okay, change your experience. Minsan, ipon ng mga ilang taon, minsan utang pa yan, minsan pangkabuhayan pa. So, kaya ngayon, panoorin natin, himay natin, sasabihin sa inyo kung totoo kong opinion, walang paligo-ligo, walang bola, diretsahan lang, okay? Let's do this, mga stories. Ito na. Panoorin natin ito, okay? Ito yung, so, recently, na-delete ata siguro to. I think na-delete na, pero may nag-re-upload na itong itong video na to. Ganito kay Boy AC Garage. Una-una na-andar mo yung sasakyan, ba't gusto ibabalik nyo? Walang ganun, boss. Okay, so, sabi nga, yung una-una, andar na ng sasakyan, bakit gusto ibalik nyo? Ito na naman ang problema eh. Yung mindset na umaandar naman, so, ano pang problema? Sabi nga, boss, ma-store of makinig kayo, no? Ang sasakyan ay pwede umaandar pero may sakit, okay? Ang makina pwede umaandar pero may may tagong diferensya. Diba? Ang transmission pwedeng sumasamba, diba? Pero malapit nang bumibigay. Ang radiator pwedeng hindi pa totally patay pero may warning signs na. So, yun yung mga linyang naandar naman, Well, sorry pero napakababa ng ng depensa niyan. Kung ang issue ang condition, reliability, at possible undisclosed problem. So, hindi sapat yung umaandar hindi sapat yung umaandar. Ang tanong kasi dapat, maayos ba talaga? Safe ba? May tinatago bang issue, di ba? Nagpaliwanag ba lahat bago ibenta, no? Kasi kung umaandar lang pala ang standard, edi pati yung sasakyan isang linggo na lang bago tumirig, pasado pa. Walang ganun. Okay, so, at saka yung yung sinasabi mong walang ganun, ayun, ang tono pa lang, hindi pa lang pang-resolve ng problema dito. Pangharang pangharang na agad, pambara na agad. At dito ako tutol, okay? Kasi ang matinong seller, lalo na kung public page ka, at may negosyo kang binubuo, hindi mo dapat unang response ng pagputol agad sa concern ng customer. Hindi yung, walang ganun. Hindi, dapat, boss, ano bang concern mo? Okay? Saan tayo magka-problema? Paano natin ito ayusin ng maayos? Pero hindi. Parang ang pinaparamdam ang agad, bayad ka na tapos usapan. Ganun ba? At kung ganyan ang trato sa malaking red flag yan, mga stories, di ba? Tuloy natin, Kahit magpabarang kayo, magpabulis kayo, walang ganun, boss. Alam niyo yan. Okay, so, sa yung sasabi, kahit magbarangay, magpa-pulis kayo, walang ganun. Ay, nako, dyan lalong pumapangit ang dating eh. Kasi, hindi ako papasok legal lecture dito, okay? Pero sa simpleng common sense, sa basic decency, sa tamang pagninegosyo, bakit yan ang sasabihin mo sa customer na may concern? Bakit para ang mensahe mo kahit saan pa kayo pumunta, wala kayong mapapala? Mga stories, ang dating niyan hindi transparency. Ang dating niya intimidation. Parang pinaparamdam sa customer na wala siyang laban.
So, kapag seller ka, tapos ganyan ang tono mo sa buyer mo, no? Hindi ka mukhang confident sa serbisyo mo. Mukha kang nagsiset ng pader para hindi ka mahabol na sa accountability. So, yun. At yan yung hindi ko gusto ng tao dito. Kasi kung maayos ang imbentahan, baka mo kailang unahan ng paninindak sa concern ng customer. Ito. Once na binayaran nyo yung unit, na nagbayaran tayo, nagtawaran tayo, tinest drive at ni-road test niyan, automatically, done deal, boss. Ayan na naman tayo, dandil daw. Ito ang gustong-gusto sandalan ng maraming seller kapag may lumabas ang problema, no? Pero mga ka-stories, no, tandaan nyo ito, no? Ang done deal ay hindi magic words para mawala ang moral responsibility. Oo, guess natin yung second hand na sasakyan. Oo, guess natin yung may wear and tear. At saka guess namin hindi brand new ang binibili. Pero ito kasi ang tanong ko dito, no? Napaliwanag ba ng buo ang kondisyon? Na-disclose ba lahat ng issue? Yung concern ba ng buy ay simpleng arte lang o may legit na dahilan? Diba? Kasi kung may malaking problema na hindi malinaw bago ang bentahan, hindi mo pwedeng takasan lahat ng linyang done deal na boss. Diba? Alam nyo kung ano ang masakit dito? Yung parang ang gusto niyang mangyari na ito. Pagkapera sa kanya, tapos na problema, sa'yo na, ayos ah. Diba? Tapos ang problema, parang pagkapera ka sa kanya, tapos pag problema sa problema, sa'yo na yan. Ayos. Negosyo pa yan o na sa problema. Diba? Ito pa. Siguro kung gusto mo ibalik sa'yo, boss, babawasan natin ang presyo na pagkakuha mo, tapos ilibenta ko na lang. Pero kung ito sinabi niya na gusto daw ibalik sa'yo, boss, babawasan ng presyo pagkakuha, tapos ibibenta ko na lang. Ayan na. Sa madaling salita, nagka-concern na yung buyer, siya pa ang alanganin, tapos siya pang kakaltasan. Wow! At ito pa yung tanong ng karamihan. Bakit buyer ang laging lugi sa setup na to? Okay? So, kung talagang kumpiyansa ka sa unit, kung talagang naniniwala kung maayos yan, bakit ang unang remedy mo ay bawas presyo agad sa original na kuha? Hindi ba dapat alamin muna kung valid ang concern? Hindi ba dapat i-check muna ang patas? Hindi ba dapat may nauusapan muna bago ibagsak ang burden sa customer? Kasi ang dating dito hindi pagtulong damage control to At ang masama, yung damage, yung buyer mo ipapasa. Pero kung ibabayad ako, boss, malabo yun. Sabi niya, pero kung ibabayad ba ako, boss, malabo yun. Oh, ayan na. Ito, diretsahan na. Ang punta niya, refund, malabo. At dito ay magiging prangka mga stories, no? Hindi lahat ng bentahan ay may refund. Gets? Oo. Hindi rin ako nagsasabing automatic dapat ibalik lahat ng pera sa lahat ng reklamo. Pero ang problema dito, parang sarado agad ang isip sa posibilidad na may mali ang transaksyon. Okay? So, hindi man lang suruin natin, hindi man lang tingnan kung saan tayo nagkakaproblema. Hindi man lang pag-usapan natin ng maayos. At kasi ito, ang dating dagad, walang refund. Tapos, kapag ganyan ang seller, alam na ng tao niyan, hindi siya customer-oriented Self-protection ang iniuna niya. Hindi tamang pag-resolve yan, mga stories. Ito, tuloy natin saglit na. Ayusin ko lang. Ang pinakatulong ko sa'yo, consignment, boss. Sabi niya, ang pinakatulong sa consignment, wow. Ang pag narinig mo ng consignment, wow, parang tumutulong pero, well, may natin, no? Ang ibig sabihin, hindi niya ako yung buo yung concern. Ang gusto niya siya ulit ang magbebenta, pero yung buyer pa rin sasalo sa
depreciation, no? Sa bawas, sa lugi. So, ang tulong pala ay ganito. Ikaw ang bumilo, ikaw ang na-stress, ikaw ang na-stress, ikaw ang nagka-problema, tapos ikaw pa rin ang lalamunin ng bawas. Tapos sasabihin, tutulungan kita. Wow! Mga stories na talaga natin sa tamang pangalan, no? Hindi lahat ang tinatawag na tulong ang totoong tulong. Minsan, para lang yan, para mapalabas sa mga, para may compromise kahit dehado ka pa rin, di ba? Kahit ito pa yung isang linya, sobrang nakakainis ito. Na matutulungan kita pero kung magkano mo nakuha, hindi mo na ganun ng presyo, syempre. Ako ang tatawad sa'yo kung magkano gusto kong i-benta yan dito sa garahe ko. Ayan ha, sinabi niya, ako ang tatawad sa'yo kung magkano gusto i-benta yan dito sa garahe ko. So, hindi lang siya sa hawak ng yung bentahan ulit. Siya rin ang magdidikta ng presyo. Wow! E di wala nang posisyon ng buyer. Wala nang kontrol, wala nang boses, wala nang patas sa usapan. At dito pumapasok ng pakiramdam ng maraming tao na parang hindi ka customer dito, parang hawak ka na lang sa leeg, di ba? At yan ang bad business, mga stories, no? Kasi ang tunay na maayos na negosyante, marunong umamin kung saan dapat mag-adjust. Hindi yung laging customer na pinapakilpot. So, ngayon, ito na yung aking diretsang opinion ko dito. Hindi sapat ang linyang umaandar naman. Ang sasakyan hindi erected fan ng basta umikot, okay na. Safety, reliability, disclosed condition, yan ang usapan dito. Kung seller ka ng second-hand car, dapat alam mo na hindi sapat ang andar. Dapat ang standard mo ang mas mataas. Okay? Kasi buhay at pera ng tao ang nakataya dyan. Okay? So, number 2, yung done deal mentality. Okay? Sobrang pangit ang negosyo dito. May bentahan. May tawaran. May test of niya. Pero ang matinong at marangal na seller mo, hindi ginagamit ang done deal para takasan ng reklamo. At ang tunay na professional, no, kapag may concern ng customer dito, hindi agad naninigas ang leeg, okay? Nakikipag-usap, nakikinig, nag-iimbestiga, okay? At pinakapangit dito, ginagawang content ang customer concern. At ito hindi ko gusto dito, no? Kung seller ka at may page ka, mas may kapangyarihan ka sa public perception. Mas malakas boses mo, mas marami kang audience. So kapag pinost mo ang customer issue sa paraan na parang ikaw ang argabyado at sila ang unreasonable, hindi na yan simpleng paliwanag. This is a public pressure na yan. Okay? At para sa akin, mali yun. Okay? Kasi yung customer, hindi naman content prop yan eh. Hindi siya pang clout eh. Hindi siya pang gawing example sa palabasin. Eto, tingnan nyo, gusto ibalik pero wala nang ganun. Kung professional ka, ayusin mo professionally. Hindi yung pinipresyo mo sa camera. Diba? At yung linya, kahit barangay o pulis ang lanong nagpapadala ng trust issue. Hindi ganyan magsalita ng sera kung gusto nyo maayos ang reputasyon. Kapag ganyan ang magsalita, ang dating ng tao sanay ito sa reklamo. At yan ang masakit pakinggan. Kasi imbes na ma-pressure ang potential buyers, lalong kabado sila dito. At saka kung buyer ka, ito ang aral. Mga stories, tandaan nyo ito mga bote. Magdala lagi ng trusted mechanic sa ayaw sa gusto ng isang seller. Okay? At saka, tapos ito pa, i-video mo yung inspectionin mo. Video mo yon. I-chat at i-save lahat ng usapan at ipalista ang known issues. Huwag magpadala ng pressure. Kapag represent agad yung seller, umatras ka na. Kapag ang sagot ng concern mo ay done deal, well, dobong ingat ka dito. At isa pa, okay, kung bibili ka ng second-hand car, huwag mo lang tanungin kung naandar ba.
Tanungin mo, ano ang history? Ano ang issue? Ano ang huling pinalitan? Ng overheat na ba? May tagas ba? May umuusok ba? Dapat detalyado yan. Kasi kapag hindi ka naging maingat dito, ikaw ang magiging susunod na boss na sasabihin ng wala ng ganun. So, mga story, so ito lang yung bottom line ko dito, no? Hindi porket bayad na, pwede mo na tratuhin ng bayan na parang wala na siyang karapatang magsalita. At hindi porket maandar ang unit, okay? Pwede mo na sabihin maayos na agad. Ito sa bintana ng sasakyan, sa bintana ng mga sasakyan dito. Ang tunay na puhunan, hindi lang unit. Iwala, reputasyon, dangal. Yun. At kapag may sagot sa consumer kapag ang sagot mo sa customer concern ay paninigas, pananakot, at pagdiin sa done deal, huwag kang magtaka kung bakit lalong magdududa ang tao. Para sa akin, mali ang approach na ito. Kung talagang gusto mong mapatunayan sa maayos kang seller, hindi bayar ang dapat mong tirahin. Issue ang dapat mong ayusin. Master, so kayo, ano masasabi niyo rito? Tama ba yung once paid, once deal? O once paid, done deal? Diba? Kahit may concern ng buyer? O dapat may accountability pa din ang seller, lalo na kung may lumitaw na problema. Comment down below, at gusto kong mas marami pang diretsya komentaryo na walang preno, walang preno para dito, So, kung gusto nyo mga ganitong topic na to, kapag like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. And as always, mga stories, thank you, and have a great time with stories. Bye!